and there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life. Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ako'y nagpapakupkup sa Allah laban sa lahat ng kasamaan. Ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat ay tanging sa Allah lamang. Pagbati ng kapayapaan sa kanyang mga sugo at propeta at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa kanyang katuruan mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At muli, mga gilyo natin na taga-subaybay at tagapanood ng ating palatuntunan, isang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din isang pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat at mapayapang pakikinig at maligayang panonood sa ating palatuntunan sa ating Muslim Hour, sa ating programang Islamic Awareness. Dito lang po yan nagmumula sa impilan ng radyo ang DWWJ sa 84 sa inyong mga AM band. At tayo po ay bumabati rin sa ating mga palagiang nakikinig sa ating palatuntunan at mga kapatirang Muslim na nakikinig sa ngayon. Isang pandaigdigang pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At syempre ang ating programa po ay hatid pa rin sa inyo ng Darun Nur, ang Development Awareness for Religious Understanding towards Noble Unity and Reform. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito, ang radyo ng bansang pagkakaisa, ang DWWJ, na nagmumula dito po sa Circle Compound, Bitas, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang ating programa ay natatanging Islamikong programa dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija at mapapakinggan sa ganitong araw-araw ng linggo sa ganap na ika-5 ng hapon hanggang sa ika-6 ng hapon. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At sino po, yung mga nagnanais, no, yung ating mga nakikinig at nanonood na magnanais na magkaroon ng mga babasahing Islamiko, ay huwag po makatubili. Mag-text sa ating numero 0927-8048-529. Yan po ang ating number. At ang ating mga programa dyan po sa ating Islamic Da'wa Center dyan po sa gawing Gapan City, Nueva Ecija.
tayo po ay nagkakaroon ng mga programa na mula noon pa at patuloy na magkakaroon ng mga pag-aaral tungkol sa pagbabasa ng Quran at tungkol sa mga mga alituntunin kung paano natin tuloy-tuloy na maisagawa ang ating mga responsibilidad. Higit sa lahat yung pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. So ito po ay tuloy-tuloy na programa, inshallah, bukod sa mga ibang programa katulad ng mga home visitation ng ating mga, kapag may mga nagre-request sa mga kababayan natin na gustong umalam tungkol sa aral ng Islam, ito rin po ay ating tinutugunan. At ganoon din po ang mga symposium, halimbawa ang mga kapatiran na gustong magpakasal sa Islam, ayan, sa tradisyon ng mga Muslim. At yun mga kapatiran na nagnanais na magkaroon ng mga certificate of conversion to Islam, yung mga bumalik loob sa Islam, yung mga Muslim na bagong yakap sa Islam na gusto nila magkaroon ng certificate of conversion, na ito po ay authenticated, duly authenticated ng Sharia Court at daraan ng NSO. At kung gusto pa nila magkaroon ng tinatawag nilang red ribbon ng DFA upang magamit purposely, halimbawa katulad ng pagpunta sa mga abroad or pagtatrabaho sa ibang bansa, ito po ay makakatulong, ano po. So yun po ang ating programa upang tugunan ang mga ganitong pangangailangan ng ating mga kapatiran. Doon po sa pagkakaroon ng conversion certificate ay gagawin po natin itong inshallah, God willing, magiging libre po sa mga bagong yakap sa Islam, sa mga balik Islam na gustong magkaroon ng conversion certificate. Ito po ay wala silang babayaran dito. Ang gagawin lang nila, pipirmahan nila yung mga application form doon sa mga detalye kung ano yung pangangailangan at ibigay nila or isubmit nila sa ating tanggapan diyan po sa Gapan City, o kaya magkipag-ugnayan sa ating numero 0927-8048-529. Yan po. Pansamantala, wala pa po tayong mga ibang mga high-tech na kagamitan sa pagdadakwa, pero alhamdulillah kahit papano ay makakapag-communicate na po tayo through cellphone or kaya through email. Pwede kayo mag-email sa aking personal na email at sabdullahk@yahoo.com. Yan po ang email ad. So yun po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito ay may kaugnayan pa rin doon sa pananampalatayang Islam na naririto po noon pa sa Pilipinas. So pag ito po ay nabanggitan natin noon na ang Islam, ang ating mga ninunong Muslim ay hindi na bago rito sa isla na ito. Ayan. Ito po ay mula na sinabi natin na una pa sa mga ibang dayuhan na napadpad dito sa pulong ito or sa islang Pilipinas, na kung saan wala pang pangalang Pilipinas ay meron na tayong mga ninunong Muslim dito. Ayan, babanggitin po natin muli ito upang sa ganon magkakaroon ng idea or kaya magkakaroon ng mga konting bird eye view yung ating mga nanonood at nakikinig tungkol sa yung pamamalagi ng ating mga Muslim ninuno dito sa bansang ito, na tayo yung nauna sa islang ito. Wala pa mang dayuhan ang nakatapak dito sa bansang Pilipinas na ito, na wala pang pangalang Pilipinas, ay mga ninunong Muslim na ang nandito. Yan po as far as ito'y 13th century, way back 13th century. Specifically 1310, dumating na po dito ang mga ninunong Muslim na kung saan nanggaling sa ibang bansa, specifically mga Arab traders at mga scholars. Ang kanilang pong pangalan ay pinangunahan ito unang-una si Tuan Masyaika, at ito po ay sinundan ni Karimul Makdum, yung well-known na alam natin sa history ang kanyang pangalan, ang Sheikh Makdum na tinatawag natin. At si Karimul Makdum po ay sinundan din ni
Makdum, ng isang Makdum na ang pangalan niya ay si Aminullah. So yun po yung mga series of yung pagdating ng mga ninuno nating Muslim dito, na kung saan sila yung nagdala ng pananampalatayang Islam, yung way of life or panuntunan ng buhay. At sila ay napadpad dyan sa gawing south, sa gawing Sulu, hanggang nag-travel po sila from mainland ng mga Arab country, Middle East, hanggang sa napadpad sila dito sa Southeast Asia through Indonesia, Malaysia, Brunei, at alam natin yung mga lugar na yan ay malapit po dito sa southern part ng Pilipinas ngayon. Yung Simunul Island, Tawi-Tawi. So malapit po yan, paggabi nakikita na natin yung mga ilaw dyan, magmula sa Simunul Island, yung ilaw doon sa tinatawag natin yun na nagkaroon ng problema sa Lahad Datu na yan, makikita natin ang mga ilaw paggabi dahil napakalapit. For further information, ang Sabah ngayon, ang distansya niya papunta rito sa Manila mas malapit kaysa yung distansya ng Sabah papunta roon sa Kuala Lumpur, na kung saan kapital ng Malaysia. Ayan. Biruin po natin ang distance ng Sabah papuntang kapital ng Pilipinas ngayon, ang Manila. Dito sa Manila is 1,143 miles lamang ang distansya ng Sabah papunta rito sa ating sa Pilipinas, or specifically sa Manila. Whereas ang distansya ng Sabah papunta sa Kuala Lumpur, na ang sentro or kabisera ng Malaysia, is 1,600 plus miles. Mas malayo po kaysa yung distansya ng Sabah papunta rito. Mas malapit ang distansya papunta rito sa Pilipinas, 1,140 plus lang, wala pang 1,200 miles. So ganun po kalapit sa atin ang Sabah ngayon. So ito po ay mababanggit natin habang tinatalakay natin itong pinagmulan ng ating mga ninuno. Ano po? Magmula nga noon, sinabi natin, dahil itong mga sultan na ito nanggaling nung panahon, diyan sila dumaan sa part ng Borneo na yan, ng Brunei, ng tinatawag natin ngayon Sabah na yan, na magmula sa Indonesia ganoon din. Yun po yung flow of ng kanilang route. Como yung mga ibang mga Arabs noon, mga traders, at sila po ay mga scholars at the same time, dala-dala po nila ang kanilang pananampalatayang Islam magmula doon sa gitnang silangan. Na isa sa mga paglipas ng panahon mula after 13th century, na kung saan napadpad po rito si Tuan Masyaika, si Karimul Makdum at si Aminullah Makdum. Pagkayari po noon at the year 1450, dumating ang isang Arab scholar. Not to mention, bago siya dumating din ang isang Indonesian na isang kilalang personalidad, at sinundan ito ng kilala natin si Said Abu Bakar. Si Said Abu Bakar po, siya yung well-known na kinikilala bilang Shariful Makdum or Shariful Hasim, at ang pangalan niya ay si Zainul Abidin. So tawag po siya sa Abu Bakar Abidin. Ayon sa mga tarsila ng mga tausog ng mga naunang mga ninuno, ang Abu Bakar po, ang Said Abu Bakar Abidin, ay magmula sa mga apo-apo ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sa kanyang apo na anak ng Ali at ng Fatima. So ganun po yung pagpadpad o napadpad yung ating mga ninuno dito sa Mindanao, hanggang sa pagdating ng 1450, sa 14th century na po, tinatag yung Sultanate of Sulu after 7 years pagdating ni Sharif Abu Bakar. Sa 1457, tinatag po yung Sultanate of Sulu na tinatawag. So from 14th century, meron na po tayong tinatawag na Sultanate of Sulu na pinangungunahan mismo ni Said Abu Bakar Abidin. Ayan, at saka ang kanyang asawa, naging first sultana, si Putri or Princess Tunina.
Yan po ang kauna-unahang sultanate dyan. Hanggang sa ngayon, more or less meron ng 35 to 36 mga sultans ang nagpalit-palit magmula tinatag yung Sultanate of Sulu. Kaya and then nung natatag na, as the years pass by, yung iba pong mga Muslim nag-travel going to Central Mindanao, na kung saan yan ngayon ang Cotabato, ang tinatawag natin Maguindanao. Ayan, na pinangunahan naman ni Sharif Kabungsuan. Yan po. So nagkaroon po ng mga kapatiran dyan sa Maguindanao. That was year 1475. 1475. Nag-travel at dumaong sila dyan sa Central Mindanao, na kung saan yung Maguindanao. By the time mga ilang taon lumipas, yun po yung panahon na kung saan mayroon tayong nabalitaan na more Muslims migration dito sa bandang South. Yun yung pagdating ng mga 10 dato. Yung mga dato na alam natin sa history, si Dato Puti ang kanilang leader. Sila po isang navigator, talagang seafarer nga po sila. At 10 sila magmula Borneo. Yung Borneo po, malaki yung Borneo, no? Isa sa mga part ng Borneo ngayon, yung Sabah, sa northern part. Ito yung nagkakaroon ng problema ngayon, naririnig natin. So nag-travel po yung mga 10 dato, si Dato Puti, Dato Sumakwel, Dato Balensula, Dato Paduhinog, Lubay, Bangkaya. 10 po sila lahat, na Paduhinog, Dumalugdog. So ito pong 10 dato doon sa year 1475 ay dumaong sila doon sa tinatawag nilang Panay Island ngayon, yung Iloilo ngayon. Ang tawag niyan Siwaragan nung mga panahon na yon. Ngayon tinawag nilang San Joaquin, Iloilo. Ayan, diyan dumaong yung 10 dato na pinanguna ni Dato Puti. At nagkaroon ng barter trading, exchange of barter goods, na sa kontrata na makukuha nila yung lowland ng Panay Island or yung San Joaquin, Iloilo ngayon, mula kay King Marikudo, yung hari ng mga Negritos nung araw. Dahil pinapaniwalaan natin noon, ayon sa mga kasaysayan, sa mga historians, na 25,000 years ago, yung lumipas na noong mga panahon na yon, ang mainland ng isla na ito is connected to the mainland of Malaysia or Indonesia through land bridges at mga yelo noon. Nung nagkaroon ng mga eruptions of volcano at nalusaw yung mga yelo, naging isla-isla at na-separate po yung mga na-separate yung isla na ito mula sa mainland ng Borneo, ng Sabah ngayon, dahil sa eruption of volcanoes. Before that, nag-travel ito mga Aitas and Negritos, naging aborigines nga dito, ang kauna-unahang mga tao dito sa isla na ito. At hindi na po sila nakaalis nung nanggerap na yung mga volcanoes. Sila'y naiwan dito at naging isla-isla na itong lugar na ito na ngayon Pilipinas. So sila yung mga kauna-unahang tao bago dumating yung sinasabi nating mga scholars ng Arab noong 13th century. So itong si King Marikudo ay isa sa mga naiwang aborigines dito na nag-aari nitong parting Panay Island sa Visayas. At nagkaroon nga sila ng barter exchange ng isang bilaong ginto na dala ng mga dato puti at in exchange of the Panay Island. So nagkaroon ng kasunduan at umalis na po yung King Marikudo at naging ang possession nung sa mga 10 dato na. Kaya nagkaroon tayo ng the Code of Sumakwel, Code of Kalanchaw, diyan po sa gawing Visayas na. Nag-establish sila ng kanilang colonies, ng kanilang grupo. And then naiwan yung 7, yung 3 dato, tatlo sa mga dato ay nag-sail patungong northern part at dumaong po sila sa Batangas. Yan. Sa pangunguna ni Dato Puti, ni Dato Balensula at Dato Dumangsil. Yung 3 na yon ang nag-sail through to northern part sa Batangas. At iniwan niya yung 2 ni Dato Puti. At si Dato Puti ay bumalik doon sa Borneo through Mindoro, Palawan. So malapit po yung mga isla-isla ng bangka-bangka lang kanilang mga ginamit.
So doon po nag-establish ang colony, yung dalawa na rin at namatay, nag-asawa at nagkaroon ng mga descendants diyan sa gawing Batangas. Ayan. So by that time, nung na-influence na ng mga Dato, yung mga tao dito nung dumating sa Visayas at Luzon, yun po yung era ng isang hari dito na nagmula sa kay Haring Marikudo na kanyang anak na si Haring Luisong Tagian. Yan. Si Haring Luisong Tagian po, siya yung naging Muslim at na-influence ng mga 10 Dato. At later on nagkaroon siya ng 2 anak. Ang panganay na anak sa katauhan ni Dato Lapu-Lapu. Ang pangalawang eldest son niya ay si Raja Sulaiman. Ayan. Si Dato Lapu-Lapu nag-stay sa Visayas, sa Mactan Island. At si Raja Sulaiman naman nag-stay dito sa Tondo, Maynila. Siya yung hari ng Tondo sa Maynila. Yung kaharian niya mula Quiapo na yan, Tondo, hanggang dito sa Pampanga ang kanyang kaharian. So ganun ang sitwasyon ng mga unang panahon up to 14th century. 1494 nung lumabas yung era ni King Luisong Tagian na sila Dato Puti, Dato Lapu-Lapu ang kanyang kapatid si Raja Sulaiman. And then pagdating ng 15th century, specifically 1521, dumating po ang isang invader o kaya isang dayuhan sa katauhan ni Magellan. Ayan, doon na nag-umpisa yung mga kasaysayan hanggang sa nagkaroon ng away, hanggang sa napatay si Magellan. And then nananatili ang rule ng Spain dito po sa bansang ito hanggang binigyan nila ng pangalan na Islas de Pilipinas, Island of the Philippines. Noong unang pangalan nito, ang katawagan nila ay Maharlika Island or Mahardika. Ibig sabihin Malayang Island. So hanggang sa nag-rule ang Spain ng 333 years dito, 333 years at natapos lang po ang kanilang pamumuno dito o kaya pananakop noong 1898 nung nagkaroon ng tinatawag nating Treaty of Paris between the government of the Spanish government and the US. Dahil ang Amerikano din ay sumakop din yan, mga Hapon, marami po pumunta rito, especially mga Inchik noong mga unang panahon. So maraming pumunta sa ating mga bansa. So ang pinupunto natin dito, yung pinagmulan ng ating mga ninuno na dito noong 13th century pa, 13th century, hanggang sa dumating po yung mga Kastila, naririyan pa sila hanggang sa narule ng Kastila ang Luzon, Visayas, except for Sultanate of Sulu sa gawing Mindanao, yung Minsupala, Mindanao, Sulu, Palawan, yun po yung under the Sultanate of Sulu. Kaya hindi nila na-conquer. Ang nakakapagtataka kung bakit sinurrender ng Spain or the government or the Spanish government ceded the whole entire Philippine Islands to the Americans or sinurrender o binigay nila at in exchange of $20 million sa Treaty of Paris na ka-indicate doon, na babayaran yung Spanish government ng $20 million sa Treaty of Paris sa Article 3 ng Treaty of Paris of 1898. Yan po, Treaty of Paris was signed in December 10, 1898. And it took effect on April 11, 1899 after the 90 days or 3 months after the exchange of the ratifications. Yun po yung nangyari doon sa Treaty of Paris na sinided nila yung Sultanate of Sulu, sinama na wala namang knowledge yung Sultanate of Sulu na kasama ron sa Treaty of Paris ang kanilang Sultanate. Yun po ang problema Yun isa sa mga malalim na sugat between the Sultanate of Sulu or in general the Muslims in Mindanao and the government of the Philippines na noong minana na or nag-gain ng Philippine government ang independence mula sa Amerikano at nag-effect itong Treaty of Paris, nakasali nga sa teritoryo ng Pilipinas ang Sultanate of Sulu. Hanggang ngayon po nakasali yung
Sultanate of Sulu dahil yung buong Pilipinas ay ibinenta ng Kastila sa mga Amerikano sa halagang 20 million US dollar. Ayan. So, ganun po na nakasali yung tinatawag na annexation of the Sultanate of Sulu into the Philippine territory. So, yun yung isa sa mga ugat, isa sa mga problema ng secessionists dito sa Mindanao, dito sa Pilipinas ng ating mga sa political point of view, isa sa mga problema yan, yung annexation and amalgamation of Sultanate of Sulu into the territory of the Philippines. Kaya naman palagi ang bukang bibig ng ating mga kamusliman na kailangan makuha yung independence at ihiwalay yung Mindanao dahil part ng Sultanate of Sulu. Sultanate of Sulu existed na po yan magmula pa mong sinabi natin 14th century, 1457 ang Sultanate of Sulu was founded ni Sayyid Abu Bakar Abidin. Ayan. So, ganun po yung naging kasaysayan hanggang sa pagtitingnan natin ang ating mga ninuno composed of the sultans from Sulu or from Mindanao. From Visayas naman, yung mga 10 dato na dumating at binili nila yung Panay Island mula kay King Marikudo, na kung saan ang nagpatuloy ng kaharian ay si King Luisong Tagian, ang tatay nila Pulapo at tatay ni Raja Sulaiman. At kasali na rito ang Luzon, Visayas and Luzon. Kaya pag titingnan natin yung ating mga ninuno mula noon po, mula 13th century hanggang 14th century and 15th century before the arrival of the Spaniards ay mga Muslim, mga sultan at mga hari mula kay King Luisong Tagian. Sulyapan po natin ng konti yung family tree ni King Luisong Tagian. Si King Luisong Tagian po ay isa sa mga Muslim king noon na tulad ng nabanggit natin ay ang kanyang eldest son is Dato Lapu-Lapu at yung pangalawang eldest ay si Raja Sulaiman. Si Dato Lapu-Lapu po ay nakapag-asawa sa katawan ni Princess Aramais Alak Betajar. Ito pong si Betajar family, Betajar clan ay connected po ito doon sa mga sultan na nauna, kauna-unang sultan on the 13th century ng Sultan of Brunei, na siya po yung kauna-unang sultan. Ang pangalan niya si Sultan Awang Betajar. So doon po nanggaling yung lahi ng naging asawa ni Dato Lapu-Lapu. At si Sultan Alak Betajar, yun yung mga naging anak-anak na pinangalanan muli, binuhay muli ang pangalan noong pagdating na ng Tagian clan. Ayan. Hanggang yung kay Raja Sulaiman, pagtitingnan natin sa ilalim po ni Dato Lapu-Lapu, medyo hindi na gaano tinutukan ng mga manunulat, pero itong si Raja Sulaiman ay tinutukan po dito na, kung makikita natin dito nanggaling yung mga inhabitants or kaya yung mga most of the descendant ng Raja Sulaiman ay dito po sa Luzon or Visayas. Kasi si Raja Sulaiman mayroong 3 asawa. Ang unang asawa niya, first wife, is Princess Tarhata Kahar. Ang pangalawang asawa niya is Princess Luzbiminda Hasan Bolkiah. So makikita natin Bolkiah sa Sultan of Brunei, doon po nanggaling. So ano po ito connected. Pangatlong asawa, ito po yung anak ni Gustavo, na kung saan pinagkatiwala o representative ng tinatawag nating North Borneo Company. So ang kanyang anak na si Princess magmula sa pangatlong asawa ni Raja Sulaiman, ang asawa niya si Princess Hasan Urijal, dito po lumabas ang kanyang lalaking anak na nakapag-asawa sa anak ni Gustavo. Ang pangalan ng anak ni Raja Sulaiman ay si Prince Lakan Urijal Alimuddin Tagian. So itong si Prince Lakan Urijal Alimuddin Tagian, ang napangasawa niya ay yung anak ni Gustavo, na kung saan representative ng North Borneo Company. So si Gustavo o de Overbeck, ayan. Ang pangalan nitong naging asawa ni Prince Urijal na anak ni Raja Sulaiman ay si Maria Elizabeth de Overbeck. Mula dito dumami yung kanilang lahi dito sa Luzon. Dito po lumabas si Prince Julian Macloyd Tagian Taliano na Jamalul Alam.
na merong ang kanyang may dalawang asawa. Ang kanyang unang asawa si Amina Benitez Jamalul Alam. Pangalawa ang Princess Tarhata Kahar na anak naman ni Sultan Jamalul Kiram. So mula kay Prince Lloyd MacLeod, lumabas sa lahi ng Raja Sulaiman sa kanyang mga apo-apo si Don Esteban Benitez Tallano. Ito po yung kanyang naging asawa si Doña Dolores Rojas y Madrigal. So dito na lumabas kung nakita natin yung mga kilalang pamilya ngayon, pamilyang Madrigal, pamilyang Rojas, pamilyang Benitez, mga Dangwa dito po sa gawing Luzon ay nanggaling po yan sa intermarriage mula sa anak ni Raja Sulaiman, mula sa kanyang tatay na si King Luisong Tagian. Actually, yung Luzon ay hinango sa pangalan Luisong, kaya tinawag Luzon. Mula kay Don Esteban Benitez Tallano, lumabas po dito si Juan Rojas Tallano. Ang naging asawa niya si Maria Ignacia Agustin, Roca Agustin. At mula dito kay Rojas Tallano, lumabas si Don Benito Agustin Tallano, at mula doon lumabas si Julian Morden Tallano Tagian, ang isang judicial administrator ng Tala Acop State. Yan po yung mga naging mga lahi or kaya mga descendant magmula kay Raja Sulaiman. Dito po yan sa gawing Luzon. So pag nakikita natin po, pag yung nalaman natin yung mga family tree ng ating mga ninuno, ay napakagandang malaman sa ang mga history na nakaraan, kung saan tayo po ay nagmula doon sa mga ninuno ng ating bansa, na kung saan ang kanilang pananampalataya ay pinatutunayan ng nauna rito ay Islam na yan. Dito po sa gawing Mindanao, Luzon at Visayas. So may mga nagsasabi pa na yung mga naging apo-apo ng King Luisong Tagian at mga pamangkin at mga pinsan ng Dato Lapu-Lapu at Raja Sulaiman, ang mga pinsan ni Dato Lapu-Lapu at Raja Sulaiman ay sila Sultan Kiram Sinsuat, Sultan Haji Kiram Misuari, at Sulu Sultan Muhammad Badaruddin. Yung mga apo-apo naman ni King Luisong na namumuno sa bawat lugar dito sa Visayas at sa Luzon, si Raja Sikatuna, siya po yung naging pinuno ng Bohol noong mga unang panahon. Si Raja Gat Mauban, siya po yung naging pinuno ng Mauban Quezon, dyan sa Eastern Quezon ngayon, dito sa Luzon. Si Raja Enjinda, naging pinuno din siya doon sa gawing Visayas. Si Raja Kulambo, siya yung ruler ng Limasawa. Actually, nung dumating ang mga Kastila, siya po yung leader ng Limasawa noon, na doon dumaong yung mga Kastila noon, si Magellan. Si Raja Lakandula ang ruler ng Tondo, at si Raja Sulaiman, at si Raja Humabon naman ay ruler ng Cebu Island, yan po sa Visayas. So sila yung mga grandson ng King Luisong Tagian, na kung saan ito yung mga hari noong 14th century, 1475, after 1450, pagkatapos tinatag yung Sultan of Sulu, nagkaroon ng kaharian naman dito sa Visayas, at itong kaharian na ito ang pinagmulan kay Haring or King Luisong Tagian. Kung titingnan po natin ang kasaysayan, bago namatay si King Luisong Tagian, or nung namatay siya, nag-iwan siya ng maraming kayamanan dito sa Pilipinas. Maraming kayamanan dahil marami siyang iniwang mga gold bar, mga ginto. Ayon sa isang kasaysayan, siya po ay nag-iwan ng yung famous King Luisong tons of gold dito po sa Pilipinas. Merong 700, ayon sa kasaysayan, merong 720,000 metric tons of gold. At ang isang kayamanan na iniwan, yung tinatawag nating Asia's looted gold na nanggaling sa mga Hapon, na sa pamumuno ni Emperor Hirohito. Yan po, noong mga unang panahon. Kaya totoo yan, marami tayong mga gold bar dito sa ating bansa. Pero ang tanong, asan na yung mga gold bar? Bakit po maraming naghihirap
at sa ating tayo mga naninirahan dito sa Pilipinas. Samantala napakaganda at napaka sustainable ang ating bansa noon, mayaman. At kaya naman tayo tinitingnan mayaman na bansa rin kung ito'y nade-develop lamang dahil kapitbahay lang natin ang Brunei. Ang Brunei is almost part of Philippine Archipelago dahil nga dyan po sa Sabah ngayon ang Sabah dispute na kiniklaim ng ating Sultanate of Sulu. So balikan po natin yung kasaysayan. Pagkatapos ng mga nawala ng wala na yung pamamahala ng mga Kastila, tayo ay nasa ilalim na ng ang mga Amerikano noon. Nag-gain natin ang independence mula sa American rule noong 1945 at nagkaroon na ng government itong Pilipinas na tinawag ng mga Kastila Islas de Filipinas, at ito ay pinamunuan muna ni President Emilio Aguinaldo. So doon nag-took effect po yung tinatawag nating annexation or amalgamation of the Sultanate of Sulu into the Philippine territory. So kaya sakop yun. Kaya sa legalidad, sa korte, mayroon po yung pinirmahan or kaya may mga papers na nagpapatunay sumang-ayon din ang mga Sultanate of Sulu mapasari yung Sultanate of Sulu ng kanilang territory sa ilalim ng bansang Pilipinas. Sa korte po, pinatunayan ng court noong 1939 na ang Sabah ay pag-aari po ito ng Sultanate of Sulu. Kasi sinabi po rito, the court judgment in 1939 court judgment on the claim had handed ownership of North Borneo to the heirs of the Sultanate prior to the formation of Malaysian Federation in 1963. Bago nabuo yung bansang Malaysia, yung tinatawag natin Federation of Malaysia, lately lang noong 1963, nagkaroon na po ng pag-aamin o ng legalidad na ang Sultanate of Sulu ay siyang merong karapatan, ownership doon sa North Borneo, at ang kanyang mga descendants. Ito po yung ngayon tinutukoy yung Sabah, the island, the land of Sabah, Malaysia. Pag titingnan po natin, magkatabi lang yan sa ngayon, bago naging independent ang Brunei, part yan ng Borneo. Ang Borneo kasi medyo malaki. Sa southern part ng Borneo, ito yung sakop naman ng Indonesia. Indonesia. Ang eastern part ay mayroon pang sakop ng Indonesia at nakuha rin ng mga Malaysia. Pero dito po sa gawing north, northeast ay dito yung, or northwest, dito yung Brunei, na kung saan nag-gain niya ang independence noong 1945. Dati ay kasama doon sa Borneo yan ang Brunei, hindi yan independent. Pero noong 1945 nag-gain niya ang independent. Sa edad po ng 22 years old, hinirang si Sultan Hassan Bolkiah ngayon, yung Sultan ng Brunei, ang pangalawang sultan, or hinirang siya sa kanyang pinakamurang edad ng successor ng kanyang ama. Nung Sultan Bolkiah, ang kanyang ama, ay siya yung pumalit nung siya nagkaedad nung 22 years old, at nag-gain nila ang independence ng Brunei noong 1945. Hinirang siya bilang sultan, si Sultan Hassan, 1967. So yan po yung kung hindi naging independent ang Brunei, ay kasali pa rin yan doon sa kiniklaim ng Sabah. Magkakatabi ang Brunei, Sabah, Lahad Datu, Labuan. Kaya yan po ay malapit na malapit sa Tawi-Tawi, Simunul Island. At Palawan din, malapit din dyan. Halos kumbaga pag nakita mo sa mapa, parang hagis bato lang maaabot yung mga area na yan. Katulad na nabanggit natin kanina, malayo pa ang Sabah papunta sa Kuala Lumpur, na kung saan kabisera ng Malaysia, kesa yung Sabah papunta sa Pilipinas. Dahil ang distance ng Sabah sa Pilipinas is 1,143 miles, whereas ang distance ng Sabah to Kuala Lumpur is 1,600 plus miles, malayo. So ito po ang isang bagay na nagpapatunay yung land territory ng na kung saan kiniklaim ng Sultanate of Sulu
ay medyo napapagaan sa kanilang, nagbibigay ng karagdagang ebidensya na one time ito ay binigay sa kanila. Paano ba nangyari ang pagbigay ng Sabah sa Sultanate of Sulu? Sino bang may-ari nitong Sabah na ito noon? Ayan. So, tayo po ay pag hindi natin sinaliksik ang kasaysayan na nabubulaga na lang tayo pag nagkaroon ng kaguluhan katulad ngayon, ganun pala, may karapatan pala ang mga Sultan Kiram sa kanilang kinukuha o kiniklaim ngayon. Paano sila nagkaroon ng karapatan? Paano nagmula ito at na kiniklaim nila ang Sabah, whereas sinasabi natin ngayon ang Sabah is part of Malaysia? So yun po yung mga katanungan na kung saan kailangan natin i-clarify. So para sa mga bird eye view na info na meron tayong konting naaninag tungkol sa mga issue na ito, ay masasabi natin nung unang panahon yung meron dyan Sultanate of Brunei noong 13th century sa katauhan ni Sultan Awang. Marami ng sultan na nagdaan. Sultan Bolkiah is the 5th Sultan of Brunei na. Marami na pong sultan nagdaan. At yung unang sultan na yon nagkaroon ng mga problema sa loob ng Borneo noon at humingi siya ng tulong sa Sultanate of Sulu. Dito po sa Sultanate of Sulu, humingi siya ng tulong upang tulungan siya makipaglaban at madaig at malupig yung kanyang kalaban noong mga unang panahon na yon. Somewhere in 16th century or 14th to 16th century hanggang 17th century. So nung tinulungan ng Sultanate of Sulu, ang bilang reward niya ay sinided po niya, binigay niya or sinurrender niya ang tinatawag nating Sabah or yung northern Borneo ngayon sa Sultanate of Sulu bilang bayad kaya or bilang pagtanaw ng utang na loob, dahil mga sultan noon magkakakumpare ang kumbaga sa atin ngayon o magkakakilala or magka-related in blood, mga pamilya noon. Kaya itong Sabah ay sinurrender or binigay or kaya it was ceded to the Sultanate of Sulu dahil doon sa kanyang pagtulong sa pakikipaglaban ng Sultanate of Brunei noong mga panahon. Kaya makikita natin yung northern part na yon na malapit sa Tawi-Tawi, parang masasabi na rin natin part of Tawi-Tawi dahil malapit po ron. Yun nga lang na yung Sabah nakakonect doon sa mainland ng Borneo, na kung saan hindi naman connected dito sa mainland ng Tawi-Tawi. Kaya pero sa lapit, mas malapit. Kaya yun yung dahilan kung bakit nakuha ng Sultanate of Sulu itong kiniklaim na Sabah, dahil yun ang pinagumpisahan. Pangalawang kadahilanan, nung ang Borneo tinatawag na pinamamahalaan na yan ng British government, British colony, sa may tinatawag na tayo doon North Borneo Company na represented by Gustavo yung Gustavo Overbeck. Yun po ang namumuno noon sa North Borneo Company. Nagkaroon sila ng lease contract. Nagkaroon ng lease contract between the Sultanate of Sulu and the North Borneo Company. Nagkaroon ng kontrata or kaya kumbaga nirerentahan ng North Borneo Company mula sa Sultanate of Sulu for a certain consideration of amount, na isa rin yung nagpapatunay na ang may-ari ang Sultanate of Sulu dahil nirerentahan nung North Borneo Company nung ito ay nasa ilalim pa ng kanilang pamamahala. Kaya nung 1963 na nabuo na yung Federation of Malaysia. Sinakop na ng Malaysia yung part ng yung Borneo na yun na sa kanilang territory, yung North Borneo at mga ibang parte, dahil ito ay ayon sa kanila, sa Malaysian government, kasama doon sa Federation of Malaysia. Kaya yung North Borneo Company na yun, represented by British partner Alfred Dent, nilis nila ito, ibig sabihin nirentahan nila
mula doon sa Sultanate of Sulu. Magkano? Nirentahan nila ng 5,300 Malaysian ringgits. Ha? Ito ay taon-taon. Yan, 5,300 ringgits. Yun po yung renta ng mga ng lease contract na yun mula sa Sultanate of Sulu. Kaya naman minsan nakikita natin sa balita, sinasabi ng mga Hales o mga miyembro ng Sultanate of Sulu na meron silang mga cheque na pinapakita na nagpapatunay nirerentahan ng mula sa kanila ang Sabah. Tapos nung wala na sa pangangalaga ng British, nakagain na ng independence yung Malaysia, naging Malaysia colony na or Malaysian Federation of Malaysia. Ang Malaysia ngayon, government, ang nagpapatuloy na nagbabayad ng lease contract. So inaamin din nila na bakit ka ba nagbabayad kung sayo yan? Ibig sabihin, kaya nagbabayad sila, merong legal rights itong Sultanate of Sulu doon sa sinasabi nila, doon sa issue ng Sabah claim. Kaya naman napakasalimuot ng pangyayari ngayon, pero pag titingnan natin yung kasaysayan noon, ay mabibigyan tayo ng linaw kung may karapatan ba sila doon or kunin yung kanilang karapatan. Ito'y kahit na dumating doon sa United Nations ay may paglaban nila. Dahil nga itong Sabah na ito, this land was ceded by the Sultanate of Brunei noong 1880, 1468 or 1658 up to 1704. 1658 up to 1704, it was ceded by the Sultanate of Brunei to the Sultanate of Sulu. So ito ay sinurrender o binigay as payment or as utang na loob or whatever, as a gift, dahil tinulungan ng Sultanate of Sulu sa pakikipaglaban yung Sultanate of Brunei nung mga panahon nung nagkaroon sila ng problema sa loob ng Borneo. At nagwagi ang Sultanate of Brunei dahil sa tulong ng Sultanate of Sulu. Kaya binigay itong Sabah na ito. Kaya ganon yung nangyari. Kaya ngayon, binabalikan lang ng mga apo-apo, ng mga descendant ng Sultanate of Sulu, yung mga Hales, yung mga sultan na pumalit, yung kanilang karapatan upang i-recognize ng Malaysian government at United Nations ng kanilang karapatan. Sila yung may karapatan na na nagpapatunay ay inirerentahan pa sa kanila hanggang sa ngayon nang magmula doon sa North Borneo Company na yon na represented by Gustavos at Alfred Dent na yon, at hanggang sa naging ang independence ng Malaysia, naging Federation of Malaysia, nagre-rent pa rin ng lease contract itong Malaysian government sa Sultanate of Sulu. Kaya ganun yun eh. Kaya mahabang issue, pero kapag ang issue ay humantong sa kaguluhan at patayan at sangkot ng buhay, ibang usapan at medyo mahirap, pero sana ay magkaroon ng kalutasan yung naging problema at mabigay yung karapatan ng bawat isa kung sino man ang may karapatan. At base doon sa mga ebidensya at malinaw na mga konkretong kasulatan, legal documents at mga ibang ebidensya na naway mabibigyan ng resolution or ng solution ang mga problemang nangyayari. Ganon din yung tinatanaw natin yung problema ngayon sa Mindanao. Katulad ng nabanggit natin noon na yung problema between the secessionists ng Mindanao, mga Muslim, mga kapatid natin Muslim, and the Philippine government. Ang naging kauna-unahang problema dyan is yung tinatawag nating annexation and amalgamation of the Sultanate of Sulu. It was annexed into the territory of the Philippine Island na without the knowledge of the Sultanate of Sulu. Yun yung kanilang ginigiit hanggang sa ito'y napatungan pa nung time na ng Presidente Marcos, dahil yung issue ng Sabah nga, nung nalaman ng ating gobyerno na ang Sultanate of Sulu ay may karapatan sa Sabah, at ito ay ang ating gobyerno noon, si Presidente Marcos, nagtatag ng tinatawag nating elite force, yung mga composed of Tausugs and the Muslim
fighters noon. At itong mission na ito is purposely to gain the Sabah claim by force. So nung trinain na yung elite force na yon, composed of at least 200 men fighters of the Tausug members, hindi na nagkaroon ng positive outcome hanggang sa nilipat ito dito sa Corregidor Island of Manila Bay, offshore of Manila Bay sa Corregidor Island, hanggang sa nagkaroon ng mutiny or kaya umatras yung mga trinain na elite force na yon, na ang tinawag na mission is Jabida Force, hanggang sa sila ay sa kanilang pagtanggi ay nagkaroon ng massacre at nagkaroon ng isang survivor na kung saan ito ay naghatid ng balita ng etc. Ayan. So magmula noon, nagkaroon na naman ng sugat between our Muslim brothers dito sa Mindanao. Nagugat na dahilan sa Sabah claim na yon, nagkaroon ng sugat muli ang mga Muslim between the Muslim and the government dito ng Pilipinas. Kaya nagkaroon ng doon na pinanganak ang MNLF. Kaya nagkaroon ng mga organisasyon na kung saan magpapakita ng maglalabas ng karapatan ng mga Muslim dyan dito sa parting Mindanao sa ating bansa. So doon pinanganak ang MNLF, doon lumabas. Nung kainitan ng MNLF between and the government, humingi ang MNLF sa gobyerno ng Libya ng tulong, nagkaroon ng pag-uusap, yung Tripoli Agreement, pero hindi ito nangyari. Naging pangalawang mabigat na dahilan ng secessionist dito sa Mindanao, the non-implementation of the Tripoli Agreement, yan, in 1976. So unang-una, amalgamation or annexation of the Philippine Island. Pangalawa, non-implementation of the Tripoli Agreement. Pangatlo, nung usap-usap, pumalit na ang ibang mga presidente, mula kay Presidente Marcos, pinalitan na ito ng mga iba, hanggang sa dumating ang Cory Aquino administration, nagkaroon ng Peace Final Agreement. Nagkaroon ng revision ng mga provisions sa loob ng mga pag-uusap, hindi na naman na-implement ang Peace Final Agreement. Yung maraming mga implementation na dapat isagawa, pero hindi ito naisakatuparan. And then pangatlong root cause na naman yon, non-implementation of the final peace agreement. Pag-upo ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo lately, nagkaroon na naman ng tinatawag natin MOAD, yung Memorandum of Ancestral Domain. Yan. Yung ba'y napirmahan, yung ba'y naisakatuparan, hindi na naman. So isa na naman yun, malalim na sugat, problema na dapat resolbahin. Yan, MOAD. And then itong lately na, na sa ating present administration kay President Pinoy, na nagkaroon ng pag-uusap between the Bangsamoro MILF and the government, nagkaroon yung tinatawag nating Bangsamoro Peace Agreement. So ito yung kumbaga nakikita natin na parang yung anino, parang natatanaw natin. Pero ang nangyari kasi nung panahon ni President Gloria Macapagal-Arroyo, para bagang imbes na ang kaharap niya nung una yung CA, ngayon nung nag-usap siya, binaliwala niya CA, yung MNLF yun. Ang kinausap niya MILF, hindi naman niya sinama yung MNLF. So nagdamdam naman si MNLF. Hanggang sa ngayon, pinagpatuloy ni President Pinoy, MILF pa rin ang kinakausap, na natalikuran na yung MNLF. So yun yung mga politically kaguluhan or mga salimuot na nangyari na kailangan bigyan ng kalunasan kung paano, hanggang sa dinagdagan pa ngayon ng ating problema tungkol sa Sabah claim, na ito po ay isang challenge sa ating mga kababayan, sa ating gobyerno, sa ating mga kamusliman, itong mga problema na lumalabas. Pero one thing is clear, na tayo mga Muslim dito po sa bansang ito, sa bansang Pilipinas, naging Pilipinas na lamang, sa bansang Maharlika, at tayo mga Muslim sa Minsupala, dito sa Sultanate of Sulu, maging sa Central Mindanao, sa Maguindanao, ang pinagmulan natin lahat yan ay ang ating ancestor, ang ating mga ancestors,
ay mga mga Muslim noon, katulad nung sinalaysay natin ngayon. Kaya naman hopefully tayo ay nananalangin at nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ng tuldok o bigyan ng solusyon ang ating mga problema tungkol sa ating mga claim, sa ating karapatan sa lupain, tungkol sa ating mga problema sa pagkakaroon ng tamang or magkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa na tinitirahan ngayon, sa ating mga probinsya, sa bawat barangay, so yan po ang ating layunin, ang ating tinatanaw na magkaroon ng kalutasan ng lahat na ito. So bilang pagtatapos ng ating programa sa hapong ito, tayo po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat at tayo ay magbabalik muli sa susunod na linggo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, na nagsasabi at nag-aanyaya muli sa susunod na linggo sa ating programa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah is one, He is the only one who created everything. Allah is one.